Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action horror film na tinatawag na The Predator. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kalawakan, dalawang spacecraft ang naglalaban gamit ang laser nang biglaang magbukas ang isa sa kanila ng wormhole at dumaan dito sa tamang oras para makatakas sa kaaway. Ang spacecraft na ito ay papalapit na sa Earth, at sa daan, nataman nito ang isang satellite. Mukhang sira ang barko at ang alien, mula sa lahi na kilala bilang Predators, ay nakatakas gamit ang escape pod bago bumagsak ang barko. Samantala, sa isang jungle sa Mexico, si Sniper Queen McKenna ay nasa mission para hulihin ang ilang miyembro ng cartel. Sa unang putok niya, bumagsak ang Predator ship at nagtulak kay Queen para gamulong palayo. Nang magising siya ilang segundo lang ang nakalipas, ininspeksyon niya ang crash site at nakita ang ilang bahagi ng armor ng Predator. Biglang nagulat si Queen nang lumitaw ang kasama niyang si Dupree, na nagbigay sa kanya ng bag para madala ang armor. Habang sinusubukan ni Queen ang arm brace, may narinig silang ingay sa mga puno at nakita ang katawan ng isa pang kasama na nakabitin ng nakabaligtad sa sanga. Biglang lumitaw ang Predator, at sinubukan ng mga sundalo na barilin ito, pero napakabilis ng galaw nito at gumagamit ng cloak kaya hindi tumama ang mga bala. Tumugon ang Predator at pinatay si Dupree, pero nang lumapit si Queen, nag-activate ang arm brace at pinaputok ang isang bagay na nagpahiga sa alien at hinati ang nakabitin na katawan sa dalawa. Dahil sa dumadaloy na dugo, muling naging visible ang Predator, kaya kinuha ni Queen ang kanyang bag at umalis. Sa kanyang paglabas, naglabas ang brace ng maliit na bola na hinuli ni Queen. Hindi nagtagal, dumating ang isang special team na pinamumunuan ni Traeger para kuhanin ang Predator at anumang magagamit mula sa crash. Ipinapakita ng mga utos ni Traeger na pamilyar siya sa lahi ng alien. Kinabukasan, dumating si Queen sa isang kalapit na bayan at pinatalsik lahat sa isang bar gamit ang kanyang baril. Pagkatapos, binayaran niya ang barman para ipadala ang bag sa bahay ng kanyang anak. Hawak niya ang maliit na bola, at nang matuklasan niyang kaya nitong gawing invisible siya, nilunok niya ito kasabay ng inumin. Samantala, nasa classroom ang anak ni Queen na si Rory, nanonood ng ilang bata na naglalaro ng chess. May autism si Rory, kaya kadalasan hindi siya pinapansin o pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Sa corridor, dalawang mas matandang bata ang nag-set off ng fire alarm at nagpanik ang lahat habang si Rory ay nagkaroon ng sensory overload at huminto sa takot. Pumasok ang dalawang bata sa classroom at natamba ang lahat ng chess pieces. Min-off din nila si Rory bago umalis. Pagkatapos tumigil ang fire alarm, napansin ni Rory ang mga nahulog na pyesa at maayos niyang ibinalik ang mga ito sa tamang lugar gamit ang kanyang kahangahangang memorya. Pag-uwi niya sa bahay, dinala ng mailman ang package na ipinadala ni Queen. Sa parke, nilapitan ng tatlong special agent si Dr. Casey at pinilit siyang sumama, ngunit hindi muna nila ipinaliwanag hanggang sa nakasakay na sa kotse. Ipinakita nila ang mga larawan ng bumagsak na escape pod at ng Predator, at sinabi na bumisita na ang mga ito sa Earth noon pa at mas dumami ang kanilang pagbisita sa paglipas ng panahon. Sa gabi, dinala ni Emily, ang ina ni Rory, ang ilang maskara para makapag-trick or treat siya, pero tumanggi si Rory dahil makikilala siya ng mga masamang bata. Pagkatapos, pumunta si Rory sa basement at binuksan ang package para makita ang gear ng Predator, na agad niyang natuwa. Habang ini-inspection niya ang arm brace, bigla itong nag-activate, at ginamit ni Rory ito. Parang computer. Samantala, nahuli si Queen at isinailalim sa psych evaluation habang pinapanood ni Traeger, at ramdam ni Queen na gusto nilang itago ang lahat. Pagkatapos, sinakay siya sa bus kasama ang ibang preso na may kakaibang ugali. Pinagtatawanan siya at hindi naniniwala kapag sinabi ni Queen na pinapatahimik siya dahil nakita niya ang alien. Habang umaalis ang bus, dumating si Casey at nakipagkita kay Traeger at sa kanyang team ng mga scientist. Nagulat siya nang makita ang lahat ng uri ng alien na kagamitan at higit sa lahat, isang Predator na pinapanatiling sedated. Pagkatapos ng decontamination, pinayagan si Casey na mas malapitan ang nilalang. Ipinaliwanag ni Traeger na tinawag nilang Predators ang lahi dahil mukhang nag-e-enjoy silang manghuli, at ayon sa pag-aaral, may traces ng human DNA sa natutulog na alien. Gusto nilang malaman kung may taong Earth na nakipagtalik sa alien, kaya tiningnan ni Casey ang mga files at in-demand na makausap si Queen.
Hindi nagtagal, nakatanggap ang bus ng mensahe na nagpabalik sa kanila. Sa parehong sandali, bumukas ang wormhole ng isa pang spacecraft mula sa Chase sa simula at dumating sa kalangitan ng Earth, dala ang dalawang alien hounds at isang predator na nagbabasa ngayon ng signal mula sa brace ni Rory. Na-detect ng Army ang presensya ng spacecraft at nagpadala ng dalawang fighter jets, pero nahirapan silang abutin ang teknolohiya ng alien. Biglang nagising ang predator sa facility. Sinubukan ng mga scientist na pigilan ito, pero sobrang lakas nito at mabilis na nakatakas para magsimula ng walang habas na pagpatay. Habang nagkakagulo sa loob ng kwarto, kinuha ni Casey ang tranquilizer gun mula sa patay na gwardya at ninakaw ang isang alien sample bago tumakas. Hindi magbubukas ang security system ng pinto kung hindi dadaan sa decontamination, kaya kailangan munang dumaan ni Casey sa shower. Samantala, napansin ng predator na nawawala ang helmet at arm brace nito, kaya nagpa siya itong umalis. Nakita niya si Casey sa shower, pero dahil hindi siya mukhang banta at dahil binuksan niya ang pinto, hindi siya pinansin ng predator at lumabas sa corridor. Dito kinuha niya ang helmet na nakuha ng mga scientist mula sa ibang alien. Sa pamamagitan nito, nakita ng nilalang kung nasaan ang helmet at natagpuan ang lokasyon ni Rory. Habang sinabihan ng scientist si Casey na huwag hayaang makatakas ang alien, nag-echo ang alarm sa buong facility habang pinapatay ng predator ang bawat sundalo na sumusubok pigilan siya. Huminto ang bus at nakita ng mga sundalo ang predator na tumatakbo sa bubong, kaya naniniwala sila kay Quinn at nagplano na makatakas. Nagsimula ang grupo ng laban para maakit ang mga guards, at nagtulungan sila para pabagsakin ang mga ito, kunin ang kanilang armas, at itapon sila mula sa bus. Sabay na hinalo ni Casey at ang bus ang predator, na sa sandaling iyon ay nakita ang isa pang spacecraft lumipad kasama ang dalawang jets at agad na hinabol nila ito. Tumalon si Casey mula sa bubong at napunta sa ibabaw ng bus para barilin ang alien, pero aksidenteng nabaril niya ang sariling paa. Sumubok din si Quinn na bumaril, pero sinira ng predator ang gulong ng bus kaya huminto ito. Habang naghahanap ng alternatibong sasakyan, patuloy na sinusubukan ng dalawang jets na pabagsakin ang spacecraft, pero bigla itong naging invisible at winasak ang parehong jets sa loob ng ilang segundo. Halos mapatay si Casey ng ilang guards, pero nakahanap ng bikes ang grupo at nasadyap siya sa oras bago tuluyang makatakas. Pumasok ang predator sa likod ng truck at pinatay ang mga sundalo habang umaalis ang sasakyan sa facility. Hindi kalayuan, dama po ang isa pang alien at ipinadala ang kanyang hounds para hanapin ang kaaway. Samantala, nagtatago ang mga sundalo sa isang motel room at naghihintay, hanggang magising si Casey. Nang magising siya, inakala niyang nasa panganib siya at kinuha ang shotgun, pero mabilis siyang pinigilan ni Quinn at ipinaliwanag na kasama nila siya. Ang mga tauhan ni Traeger ang sumubok patayin siya dahil sa pagnanakaw ng sample. Tinanggap ni Casey na makipagtulungan at ibinahagi kung ano ang alam niya, na nagpaalala kay Quinn na hinahanap ng predator si Rory para kunin ang kanyang gear. Samantala, natuklasan ni Rory na nakasuot na ang helmet at sinubukan ito. Nakita niya ang clip kung paano pinapahusay ng predators ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-inject ng DNA ng ibang species, kaya malinaw ang human DNA na nakita sa facility. Masaya sa resulta, nagdesisyon si Rory na mag-trick or treat gamit ang helmet at arm brace bilang costume. Pagdating ng mga sundalo sa bahay, wala na si Rory, kaya ipinaliwanag ni Quinn ang lahat kay Emily, na nagbigay rin ng armas kay Quinn para iligtas ang kanilang anak. Sa simula, ayaw ng ibang sundalo na ilagay ang sarili sa panganib, pero matapos sabihin ni Emily kung gaano kagaling si Quinn sa kanyang trabaho, isa-isa silang sumali sa hunt. Nagkasundo silang mag-split sa pares para masakop ang mas maraming lugar. Balik kay Rory, nakilala siya agad ng prankster duo at agad silang nagbiro sa kanya. Sinubukang baliwalain ito ni Rory at kumatok sa isang bahay, pero walang sumagot. Lumabas ang may-ari sa balcony at pinagtawanan siya habang may inihagis na bagay. Na-activate ang helmet, na nag-shoot ng blast na pumatay sa lalaki, sumabog ang bahay niya, at nagpabagsak sa ibang mga bata. Nakita ito ni Quinn at Casey, kaya nagmaneho sila papunta sa direksyon na iyon. Natakot na si Rory at iniwan ang helmet, tumakbo sa baseball field, at nakakita ng aso na agad niyang naging kaibigan. Dumating ang alien hounds, pero bago sila makaatake, dumating si Quinn at itulak sila gamit ang kotse. Hindi nagtagal, dumating rin ang natitirang team at habang iniiwas ni Casey si Rory, nagbukas ng apoy ang grupo. Tumakbo si Quinn nang may hound na humabol sa kanya, pero pagkatapos ng kaunting habulan, napatumba niya ito sa pamamagitan ng pagbagsak ng ilang granada sa bibig nito habang pinatay ang isa pa. Kinuha ni Casey ang ilang samples,
pero biglang dumating ang Predator na kinuha si Nettles at bantang patayin ito para pilitin ang grupo na ibaba ang armas. Sumunod sila, pero mabilis na kinuha muli ni Quinn ang kanyang armas at binaril ang Predator, kaya pinakawalan nito si Nettles. Pagkatapos, nagtatago ang lahat sa school ni Rory bago sumabog ang pinto ng harap. Alam ang gusto ng Predator, kinuha ni Quinn ang mini-computer mula sa brace ni Rory. Natagpuan sila ng Predator at hinawakan si Quinn sa leeg, kaya ibinalik niya ang device. Bago makareact ang halimaw, bumagsak ang alien sa bintana, natanggal ito ng isa pang Predator. Habang umaalis ang mga tao, naglaban ang mga alien, at madaling nanalo ang mas malaking Predator sa pamamagitan ng pagbagsak sa mas maliit na isa sa kotse at pinunit ang ulo at spine nito. Papalapit na ang polis, kaya tiningnan ng Predator ang pagkakakilanlan ng mga tao sa device bago naging invisible at nakatakas. Tumawag si Quinn kay Emily para kumustahin siya, pero binabantayan ng government agents kaya winasak niya ang phone para hindi matrace kay Quinn. Samantala, nahanap ni Traeger ang katawan ng Predator, at natuklasan na hinabol ng mas malaking Predator ang isa para sa isang mahalagang bagay na ninakaw. Upang mahanap ang spaceship, kailangan niyang hanapin si Rory. Balik sa grupo, nagtatago sila sa isang barn at sa pagtingin sa sample, kinumpirma ni Casey na pinapahusay ng Predators ang sarili. Biglang may narinig silang ingay at natuklasan na nakaligtas ang isa pang hound at sumunod sa kanila, pero hindi pinayagan ni Nettles na barilin. Ito dahil kumikilos ito parang aso at pwede nilang magamit. Sinubukan ni Casey makipag-communicate dito, pero dumating si Traeger sa helicopter, kaya nagtapon siya ng bagay para palihim ng hound. Nagtago rin ang grupo habang tinatanong ni Traeger kay Quinn at Casey kung nasaan ang arm brace. Hindi sila sumagot, kaya sinaktan ng agent si Quinn habang ini-interrogate si Casey. Ipinaliwanag ni Traeger na alam ng Predators na winawasak ng tao ang planeta at kakaunti na ang natitirang oras, kaya kinokolekta nila ang pinakamagagaling na DNA bago ma-extinct tayo. Sa bahay ni Emily, naghahanap ang agents ng alien gear nang biglang pumasok ang Predator. Nagtago si Emily habang pinatay ng alien ang lahat ng agents sa loob ng ilang segundo, at tiningnan ang desk ni Rory para makita ang mapa ng lokasyon ng spaceship. Kasalukuyang dinodraw ni Rory ang parehong mapa, at mabilis itong napansin ng agent, kaya ipinaalam niya kay Traeger. Kaagad, dinala ni Traeger si Rory sa helicopter, naiiwan lang ang ilang lalaki para patayin ang duo. Madaling pinanalo ni Quinn ang dalawa gamit ang kanyang kakayahan, at nang hahabulin ang ikatlo na papatayin si Casey, dumating ang hound at sinabog ang granada. Ginamit ni Casey ang abala para hampasin ang lalaki gamit ang upuan, at tumalon bago sumabog ang granada. Sa kanyang paglabas, nakita ni Quinn si Nebraska na binubugbog ang huling gwardya. Nagkita silang muli ni Casey, at nang magtanong kung paano makakatakas, dumating ang natitirang team sa helicopter para kuhanin sila habang sinusundan sila ng hound sa lupa. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa lugar ng spaceship. Pinapagana ni Traeger si Rory para buksan ang pinto at pumasok sila, kung saan iniutos ni Traeger sa kanyang mga tauhan na kunin ang lahat. Biglang itinutulak ang isa sa mga agent at lumilitaw na sinusundan ni Quinn ang mga ito gamit ang cloaking device mula sa bola. Matapos patayin o patumbahin ang lahat ng guards, nahuli ni Quinn si Traeger at dinala siya palabas, kung saan ang natitirang grupo ay bumabagsak sa ilang agents para i-surround ang lugar. Bigla, inatake ng Predator ang isa sa mga kaibigan ni Quinn, pero bago siya namatay, nagawang magpaputok ng flare. Dahil sa destruction, nagawang tamaan ni Traeger si Quinn at tumakas, na nagudyok ng gunfight sa pagitan ng mga tauhan ni Quinn at kay Traeger. Nagkubli si Quinn kasama si Rory at ibinigay sa kanya ang cloaking device habang ang Predator ay lumukso at pinatay ang karamihan sa mga tao ni Traeger, na nagdulot ng pag-ikot at pagsabog ng isang jeep malapit sa kanila. Pagkatapos, pumasok ang Predator sa spaceship at nagpadala ng mensahe sa mga speakers na sobrang sakit sa tenga bago magsimulang mag-translate. Ipinaliwanag ng alien na dumating ito para sirain ang spaceship at walang sino man ang pwedeng magkaroon nito. Gusto rin nito si McKenna bilang premyo dahil siya ang pinakamahusay na mandirigma sa grupo. Tinapos ng Predator ang mensahe sa pamamagitan ng pagtatakda ng timer para sirain ang barko. Nagkasundo sina Quinn at Traeger na iwanan ang kanilang away at magtulungan. Sinubukan ni Traeger kunin ang ilang alien na kagamitan bago umalis, pero agad siyang pinigilan ng hound. Nagkubli ang dalawang team sa kagubatan,
at umalis ang Predator sa spaceship bago tuluyang sumabog ito. Ilang segundo lang, nakarinig ang mga tao ng kakaibang ingay at biglang lumipad ang isang Predator weapon, pinuputol ang braso ng isang agent. Binaril ni Trigger ang lalaki dahil sa tingin niya ay wala ng silbi, kaya ninakaw ng Predator ang katawan para kainin. Nagsimulang umatras ang mga teams habang bumabaril sila, at dalawang kaibigan ni Quinn ang nagdesisyong maging Kane para akitin ang Predator. Dumating ang Predator dahil sa ingay, lumukso, at nagsimulang pumatay ng tao habang binabaril. Siya ng lahat na walang epekto. Sinubukan ni Trigger patayin ito gamit ang sariling armas nito, pero sa huli, sumabog sa ulo niya ang bala. Sa kalaunan, nasunog ang Predator ngunit hindi ito gaanong naapektuhan, kaya sinaktan nito ang dalawang kaibigan bago nila ito itinulak pababa sa burol. Dahil sa grabeng pinsala, hindi na makaliligtas ang dalawa, kaya pinatay nila ang isa't isa para iwasan ang sakit. Hindi nagtagal, bumalik ang Predator at itinulak sina Casey at Quinn para hilahin si Rory, na siyang tunay na makena na matagal na nitong hinahanap dahil siya ang susunod sa evolutionary line. Habang dinadala ng alien si Rory sa spaceship, nahulog ng bata ang maliit na bola. Sumakay sina Quinn, Nebraska, at Neto sa ibabaw ng spacecraft habang umaalis ito at itinulak si Casey bago siya makasakay. Sa loob, nakita ni Rory ang Predator na nag-activate ng force field at binalaan ang ama sa comms, kaya agad siyang nakaiwas. Ngunit naiwan si Nebraska sa labas at nawala ang mga paa ni Nettles bago bumagsak at namatay. Pagkatapos, nagdesisyon si Nebraska na ay self-delete ang sarili sa turbine ng spaceship para pabagsakin ito. Gamit ang proteksyon ng force field, nakapasok si Quinn, pero halos hindi niya mapabaril ang Predator bago magsimulang yumanig ang barko at nahulog siya, nakaligtas lang dahil natigil ang paa niya sa isang lubad. Sa wakas, bumagsak ang spacecraft at lumabas ang Predator para labanan si Quinn. Pero hindi sapat ang lakas ng tao para tapusin ang napakalakas na halimaw. Nang malapit nang tapusin ng Predator si Quinn, lumitaw si Casey gamit ang cloaking device at tumalon sa Predator mula sa likuran para barilin ito sa ulo. Pagkatapos niyang mahulog, itulak ni Quinn ang alien sa gilid, na nawalan ng braso nang i-activate ni Rory ang force field. Hinuli ni Casey ang braso at itinapon kay Quinn, na agad na binaril ang Predator para pabagsakin ito. What are you? At tinapos sa ilang putok sa ulo. Pagkatapos, kinuha ni Quinn ang ilang kagamitan mula sa mga patay niyang kasama, at naglaan siya at Rory ng sandali para gunitain ang mga ito. Ilang panahon pagkatapos, bumisita si Quinn sa isang bagong government facility na naghahanda para labanan ang mga alien sa hinaharap gamit ang kaalaman ni Rory. Natagpuan nila ang misteryosong item na ninakaw ng Predator at pinaghahabulan, isang makapangyarihang armor na sinasabi ni Rory na tinatawag na Predator Killer. Mukhang dadalhin ng alien sa Earth para makalaban ang tao sa sariling lahi nito. Isinuot ng armor ang isang scientist at mukhang magpapaputok, pero kalaunan ay tumigil at bumalik sa normal. Ipinahayag ni Quinn na ito na ang kanyang bagong suit. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Warren Rojas, Nilo Fortedes, Lori Benlam Apas, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Chinsky from Cebu Barili Cabalunas Family, High Rate Mana from Iloilo, Manny Miranda from Santo Tomas Batangas, Rehaniza Tubigan Kabasalan from Nos APN Mindanao, Yeng and Mika Claire Oredo from Mandaluyong City, at Sireme Char Laurel Christine Faith Laurel at Des Irene Joyce from Los Angeles City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.